Boss, ano ba maganda? RS125Fi o Honda Click 125Fi? Bala ko sana kumuha ng Honda Click kaso may issue daw and mahal yung maintenance. Yung dalawa pinagpipilian ko, thank you po. So napakaganda ng tanong na to, no? Tara, pag-usapan natin yan. So bago natin sagutan yan, no, bibigyan lang kita ng tatlong category kung saan pasok yung tatlong to para sa'yo. First is comfortability, second is affordability, and third is the usability. So for me, top 1 ko talaga is comfortability. Which is, bago ako napabili ng Honda RS125Fi, isa ko talaga sa top choices si Honda Click, especially yung old version pa nun ha. Next is affordability, which is medyo magkalapit lang din naman sila, pero medyo mas mahal pa rin si automatic, which is kasi naman talaga automatic, mas maganda yung automatic. Last is the usability. Ito naman is yung kamusta yung personality natin, if nagko-complement ba sa motor na napagpipilian natin. Kasi ako as a Honda RS125Fi user, medyo malaking bulas talaga ako tignan kay Honda RS125. Height ko nga pala is around 5'10" and I'm weighing around 70 kilos. The only reason bakit Honda RS125Fi yung kinuha ko is because ito yung training ground ko para pag kumuha ko ng manual motorcycle, madali na lang matrain sa utak ko paano mag-clutch at saka change gear. But as years have passed by, I can really say, napakalaking tulong ng comfortability ng mga automatic motorcycles. Experience-wise, okay lang talaga sa akin si Honda RS125Fi. But if papapiliin ako sa Honda Click or RS125, I would really go for Honda Click 125. If gusto mo ng motor na may gulay board, if gusto mo ng merong utility box sa upuan natin, nakasya ang half-face helmet, and hindi na tayo masyado mag-iisip pag nagdadrive tayo, especially sa coordinates ng katawan natin, kasi yung kamay lang natin yung gagamitin natin sa pag-accelerate at sa pag-brake. So yun lang naman yung suggestion ko, sana nakatulong ako, and balitaan mo ako kung ano yung nakuha mo. And if gusto mo ng mga ganitong content, follow me for more, and see you on my next video.